Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Ang ingarian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabii samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto og misabod og lisos sa mga sagbot sagol sa trigo. Ug unya mibiya sa nagkatubo na ang tanom o sugod na pagbuskwag ang mga uhay. Diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon o ang tag-iya miduol kaniya. Miabot ang yawa o misakbit. Ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apayan dili kini makagamot diya kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. O ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apayan ang mga kabalaka, bahin ining kinabuhi o ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe. O dili sila makabunga. O ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta, mo ang tao nga nakadungog o nakasabot sa mensahe. Mamunga sila, may mamungag tagatos, ang uban tagkanuman, o ang uban tagkatloan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Please be seated mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi ni Saint Jerome, God doesn't not withhold His grace. Every person receives the opportunity to welcome His word, the seed. So kita ninyo, ito pong sinasabi niya na merong seed na nahulog sa daanan. Meron ding seed na nahulog sa rocky ground. Meron ding seed na nahulog sa thorny ground. Meron ding nahulog sa good soil, productive soil. So itong apat na klaseng lupa ay nagrepresentar po ito sa bawat disposisyon natin. Pero dahil ang Diyos ay very generous, binibigay niya lahat. Sabi dito, God does not withhold His blessing, His graces. Every person receives the opportunity to welcome His word. So, Christ is generous in sowing His word everywhere. Doon sa daanan, di ba sayang? Kung ikaw yung tunay na magsasaka, bakit mo ilagay yung mga, di ba sayang? Ilagay mo yung liso, mga binhi, sa daanan lang. So, dito kinikita ni Saint Jerome, Christ is very generous. Alam naman niya na masayang lang yung liso. So, the sower went forth to sow, not because the ground was all good, but because it was his part to sow. It belongs to those who hear to make the seed fruitful. So ngayon, kahit anong klase ba yan yung puso mo,
No? Kahit yung puso natin ay parang rocky soil, daanan, or kasagbutan, binibigay pa rin ng Diyos yung kanyang liso. No? So, it is our great opportunity to cultivate our own soil, to cultivate our unhealthy disposition para yung liso or Word of God mamunga sa bawat puso natin. The seed on the path, hearts hardened by sin. No, hearts hardened by our sinfulness. At yung rocky ground, enthusiasm without perseverance. No, we are so inspired upon hearing the catechism. We are so full of life upon hearing the catechism, the evangelization here in the center. But there's no perseverance. Hindi nagpatuloy. No. Yan po yung rocky ground. At yung thorns, no? Yung maraming mga sampinit, no? The thorns are the anxieties of this world and the deceitfulness of riches will choke the word lest it bear fruit. So dahil sa ating mga pagmamahal sa kayamanan sa mundong ito, at dahil sa mga worldly cares, at dahil dyan, hindi po tayo tumutubo. It is not wealth itself that is condemned, but the attachment of the wealth. The danger is not possessions, but allowing them to possess the heart. So yan po yung punto ng ni Kristo. Pero itong panghuli, the good soil. Hearing, understanding, and bearing fruit. Sabi ni Origen, the fruitful Christians not only hear, but live the gospel. He who hears and understands becomes fruitful, bringing forth according to the measure of his strength. The good ground, the good soil is the good heart, the good disposition. Hear the word, retain it, and bear fruit through perseverance. So ang challenge natin ngayon mga kapatid, let us continue despite our weaknesses. Let us continue reflecting, contemplating His Word dahil magbubunga yan sa susunod na mga araw. No? Huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos is very generous. God is very generous. Last week po, may bumibisita dito sa atin at pinaprocess natin hanggang sa ngayon. Isang 46 years old. At ang background niya ay grabe yung family conflict sa bahay nila. 46 years old siya, babae. Taga Bohol lang. At hinaharas siya ng mga spiritual harassment talaga yung na-experience niya. Hindi ordinary, extraordinary. Dahil may ordinary harassment yung demonyo. Pero sa kanya is extraordinary harassment. She experienced bullying during her school years. Maraming nag-bully sa kanya. Ito yung background niya. No? As a child, she suffered emotional trauma. Meron siyang trauma nung bata pa siya. Ano ba itong trauma na ito? Her mother reportedly brought her to a cliff while contemplating suicide. No? So gustong tumalon yung nanay niya. No? Dinala pa yung anak. At alam niya na magpakamatay sana yung nanay niya. No? Bata pa siya nito. Yan po yung
hindi niya makalimutan. Traumatic experience niya. And then, she repeatedly sought help from faith healers. She underwent various faith healing practices, including ritual body markings, kudlit, no? Believed to bring protection and healing. Nagpakudlit sila, no? And then traditional massage. Itong traditional massage, yung may orasyon, no? Hindi lahat ng massage ay pinagbawal. Pero may orasyon yung manghihilot. Healing by blowing, pagtayhop. Bloodletting, padugo, performing on her birthday. Yan po yung background niya. No? At ito yung mga extraordinary na experience niya. Na-open yung psychic abilities niya, including hearing unexplained voices na siya lang makarinig. No? Smelling unpleasant odors. So, kahit walang patay na daga. No? And the aroma of cooked food, even when no food was being prepared. No? Makaamoy siya. No? Kahit close yung bahay nila, makaamoy siya ng masarap na pagkain. No? And then, intense fear whenever she visited places believed to have a strong spiritual presence. Yung mga haunted house. No? At kapag makabisita siya sa mga haunted house, mo-intensify yung takot niya. Ano pa? Recurrent dreams involving sexual encounters. No? Meron siyang panaginip na gagamitin siya. At hindi lang ordinaryong panaginip. No? Sa pagising niya, parang totoo. Naginalaw siya. No? Persistent thoughts or urges related to suicide. Ang sarap ang pakamatay. No? Yan po yung mga experiences niya at nakuha po ito sa narration nila, narrative. At during prayer, ito ang nangyari mga kapatid. Dini-pray natin yung binding prayer, breaking the satanic seals and consecration, breaking unholy soul ties, and deliverance prayer and solemn exorcism, prayer of Saint Benedict. Ito yung mga prayer na pinipray natin. Ito yung observation mga kapatid. Unexplained feeling of intense fear and anxiety. Hindi siya makapakali. And then, continuous crying. Bigla lang siyang umiyak na hindi niya mapigilan. No? And then nahulog siya sa kanyang upuan. No? Loud screaming. No? Sudden laughter. Biglang, imagine no? Iiyak at tatawa naman. Ha, 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 ha. Oh, parang baliw. No? Complains of severe pain whenever the priest or exorcist placed the stole over her eyes. Hindi naman masakit yung stole ay ilagay. No? Pero intense yung pain na na-experience niya. Ito po. When commanded the evil spirits, how many are they? They mention these names. Sensia, Pacifico, Gorgonia, Linda, Mario, 5 spirits harassing her. And after the exorcism, tinanong ko, sino sila? Mga albularyo pala. Mga albularyo pala. The accompanying spirits of Sensia, Pacifico, Gorgonia, Linda, and Mario. And the entry point is the long-standing involvement of her family with faith healers. The healing practices since childhood. Kaya, kayo na nandito,
I-renounce ninyo lahat ng mga albularyo, spirit behind of Pacifico, spirit behind Gorgonia. Alam nyo, when I commanded the spirit behind of the albularios, gumalaw yung kanyang mga kamay at nahulog siya. No? At hindi niya mapagilan yung mga movement sa katawan niya, mga kapatid. And then receiving traditional massage, yung mga manghihilot na may orasyon, huwag kayong magpahilot sa kanila, ha? Dahil may kapangyarihan sila. Pero hindi lahat ng hilot, ha? Itong tinatawag traditional massage. Undergoing ritual body markings. And then at the prayers continued, further physical reaction were observed, including persistent coughing, yung grabing pag-uubo niya, and then vomiting, sumusuka siya. Expressions of pain during the prayers. So ngayon, ay patuloy pa tayong nagsasama sa kanila, at yung sakit niya na mga 8 years na ba yung sakit niya ay nawala po. Nawala. No? Nawala po. Last 2013 pa yung sakit niya at ngayon ay wala na po. So patuloy pa tayo nag-process sa kanya at patuloy pa tayo nagbigay sa kanya ng spiritual special catechism with the team dahil hindi po madali po. No? So sa mga uuwi, so yung processing natin ay isagawa natin online yung processing. Pero yung deliverance, yung head of the family ang magpatuloy at kung may mga reaction pa, i-intensive natin, intensive care unit, ICU. No? So, at yan po ang tinutukan namin dahil hindi po katulad yung mga harassment ng demonyo sa bawat isa sa atin. May grabe yung harassment sa bawat mga pasyente natin. Different yung level po. Merong ICU, no? May kailangan na dagdagan yung mga processing, actual na exorcism, kailangan. No? So kung ma-ICU kayo, no? So kailangan natin ng additional na more catechism, more processing. At kung hindi naman grabe, pwede yung ongoing na processing natin ay online through Facebook, no, with the help of our team. Dahil wala naman tayong accommodation dito para makasave din kayo, di ba? No. At yan po ay patuloy pa namin siyang sinasamahan, pero ang pamilya niya ngayon ay binibigyan pa natin sila ng special catechism. At itong processing na ito, wala itong bayad. Wala, libre po ito. Walang bayad. No? Hindi totoo na every session daw 5,000. Sana all, no? Madali natin matapos ito. Pero libre lahat. Yung processing natin, libre. Yung deliverance natin, libre. Yung catechism natin, libre. No? Yung sacrament natin, libre po. At kung i-interview niyo yung mga nasa ICU, libre din. Ito yung, di ba yung ICU ang pinakamahal? Libre, kahit piso, walang bayad po. Amen? Because this is freely given by the Lord to us. No? Yung mga religious items, dahil may mga nag-avail, tinutulong din natin sa 35 ka mga scholars. No? At meron ding 35 ka mga seminarian. No? Dahil kapag hindi tayo magpaaral ng seminarian, sinong papalit sa akin? Kung matigbak na si Father Darwin, nung kantahan nagpahulay ng dayon. So, para magpatuloy itong ministry ni Kristo po. Amen? Please rise. Andong ampuon karon ang pag-ampo sa katawhan, mga igsuon. Puno kita sa kalipay, nining adlaw, ubahay ni San Miguel Arcangel,
Miduol kita sa atong langitong amahan, uban sa hugot nga pagsalig. Nga siya nagpadala sa iyang mga anghel aron pagbantay kanato. Atong isaka ang atong mga pag-ampo ug pangamuyo. Matag pag-ampo mingon kita, pinaagi ni San Miguel, luwasa ug pamatia kami o Ginoo. Pinaagi ni San Miguel, luwasaw pamatiya kami o Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko, alang sa atong Santo Papa nga si Leo XIV, sa mga obispo, mga kaparian, o mga reliyoso, nga hatagan sila sa kanunay sa gahom ug kaalam sa Espiritu Santo, aron magpabilin silang isog nga magbalantay sa kamatuoran ug matinud-anon mag-agak sa panon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi ni San Miguel, luwasaw pamatia kami o Ginoo. Alang sa St. Michael the Archangel Exorcism Center, alang sa mga pare nga eksorsista, mga laygong kaabag, mga voluntaryo, o sa tanang lumilihok nining ministeryo, nga panalipdan sila kanunay ni San Miguel, ubos siyang pako sa kaluwasan, tagaan ug kalig-on sa lawas, kaisog sa kalag, ug lawom nga pagpaubos sa ilang madayunong pagkigbatok sa dawtan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi ni San Miguel, luwasaw pamatia kami o Ginoo.